Magandang gabi kapatid kaibigan, linggo na naman po ng gabi, narito pong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabi ito ay pinamagatan ko na what is the difference between the mark and the seal? O sa Tagalog, ano ang pagkakaiba ng tatak at ng selyo? Kapatid kaibigan, aking tatalakayin ang paksang ito para sa kabatiran ng mga hindi pa nakakaalam kung ano ang tinatawag na selyo at tinatawag na tatak. Pero ako'y naniniwala na ang karamihan sa mga mananampalataya ay alam na itong selyo o tatak na ito na binabanggit sa Biblia. Kapatid kaibigan, sa aking pagpapatuloy sa pagtalakay ng paksang ito, ay isa-isa nating aalamin ang may kinalaman sa nasabing selyo at tatak. Isa-isa nating aalamin ang may kinalaman sa nasabing selyo at tatak sa mga sumusunod na paliwanag o katanungan. Ano ba ang kaibahan ng selyo sa tatak na binabanggit ng Biblia? Sa paanong paraan ba ang tao'y maseselyuhan o matatatakan? May posibilidad ba na hindi lahat ng tao ay matatakan at maselyuhan? Pwede bang huwag tanggapin ang nasabing tatak at selyo? Kung pwede tanggihan, mayroon ba itong consequence? Kapatid kaibigan, yan ang 4 na katanungan na isa-isa nating sasagutin sa tulong at gabay ng banal na Espiritu ayon sa kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito. Unang katanungan, ano ba ang kaibahan ng selyo sa tatak na binabanggit sa Biblia? Kapatid kaibigan, yan po ang unang katanungan. Kapatid kaibigan, napakalaki ng pagkakaiba ng dalawa. Ang selyo o yung tinatawag na seal. Ang tatak ay yung tinatawag na marka. Napakalaki ng pagkakaiba nila. Bakit? Kasi kapatid kaibigan, ang selyo ay kaloob ng Diyos. At ang mga believers lamang ang makakatanggap nito mula sa banal na Espiritu na siyang magkakaloob nito sa kanila. At ito ang nagdi-describe bilang isang silyadong palatandaan ng mananampalataya na sila ay napapabilang sa Diyos at sa gitna ginagarantiyahan na sila ay tagapagmana at sinisiguradong ang kanilang kaligtasan. Kapatid kaibigan, para higit natin maunawaan ay ating basahin ang mga sumusunod na batayang talata. At ito ay matatagpuan sa Aklat ng Efeso, Kabanata 1, Talata 13, na ganito po ang ating mababasa, na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y nagsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako sa inyo. So kapatid kaibigan, doon po nagpapatunay na tinatakan po noong nagsisampalataya ang mga tao sa Panginoon. Ayon po yan dyan sa Efeso chapter 1 verse 13 na ating binasa, na mula nang kayo'y nagsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako.
So doon po natin mapapansin na ang pagkakaroon ng selyo o tatak ng banal na espiritu ay maipagkakaloob lamang sa mga taong sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At isa pa po ang batayang talata ay matatagpuan naman sa 2 Corinthians chapter 1 verse 21 and 22 na ganito naman ang sinabi. Ngayon siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo nagpahid sa atin ay ang Diyos na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Sino daw po ang nagtatak? Nagbigay sa atin? Ang Panginoon. Ang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo sa Espiritu sa ating mga puso. Iyan po, mga kapatid, ang kaibahan. Doon po sa unang ano ba ang kaibahan ng selyo? Yan pong ating tinulakay ay tungkol po sa selyo. Samantala kapatid, atin namang talakayin. Samantala kapatid, kaibigan, atin namang sa ating pagpapatuloy, atin namang alamin ang kaibahan ng tatak o yung tinatawag na marka. Kung ang selyo ay kaloob ng banal na espiritu sa mga tao sa nanampalataya kay Kristo, ang tatak naman ay manggagaling sa halimaw. At yung tinatawag na bis, at ito ay i-impose sa lahat ng klase ng tao ayon sa sinasabi ng Biblia. Kapatid, para pagtibayin ang statement na ito, ay ating basahin ang Revelation chapter 13 verse 16 na ganito ang sinasabi. It's also force all people, great, small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads. So that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. So, yun po ang pagkakaiba. Ang selyo po ay kaloob ng banal na espiritu sa mga taong mananampalataya sa Kanya. Ang tatak naman ay galing naman sa halimaw at puwersahan niyang ipag-uutos at ipatatatak sa lahat ng uri ng tao. Ayon nga po sa ating binasa, it's also force sa pilitan sa lahat ng tao, dakila, dukha, mayaman, mahirap, malaya, alipin. Sila po ay to receive a mark on their right hands or on their foreheads. Yan po ang pagkakaiba ng dalawa. So kapatid, ang kaibahan. So kapatid, kaibigan, ating napag-alaman ang pagkakaiba ng dalawa. Ang selyo ay galing sa banal na espiritu, kaloob sa mga mananampalataya. Samantalang ang tatak naman ay galing sa halimaw at saplitang i-impose sa lahat ng uri ng tao, ayon nga po sa talatang ating binasa kanina lamang. So mga kapatid, kaibigan, yan po ang pagkakaiba ng dalawa. So nasagot na po natin ang unang katanungan, ano ang kaibahan ng dalawa, ng tatak at ng selyo sa Biblia. Kapatid, kaibigan, darako na tayo sa pangalawang katanungan. Sa paanong paraan ba ang tao ay maseselyuhan o matatatakan? Kapatid, kaibigan, yan po ang pangalawang katanungan na ating sasagutin sa gabing ito. Kapatid, kaibigan,
It is a man's choice. And there are two choices man can choose, either refusing or accepting. Yan po ang dalawang pwedeng pagpilian ng tao, ang tanggihan o tanggapin. Kapatid kaibigan, ang Diyos ay nag-o-offer ng kaligtasan. At iyan ay mababasa natin sa aklat ng John chapter 3 verse 16 na ganito ang sinabi. For so God loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid kaibigan, maliwanag ang pagkakasabi sa banal na kasulatan na nag-o-offer ang Diyos ng kaligtasan sa tao. Nasa sa tao na lang ito kung ito'y tatanggapin niya o hindi. Nakadepende ito sa desisyon nila kung paano sila magkakaroon ng selyo na ibinibigay ng banal na espiritu. Kasi kapatid kaibigan, ito'y mapapasa kanila lamang sa sandaling sampalatayanan nila at tanggapin si Kristo sa buhay nila. Kasabay nagpagtanggap nila ay ibibigay ang pinangakong banal na espiritu bilang ito ay tanda ng selyo ng pagmamay-ari na sila ng Diyos, at ito ang naggagarantiya sa kanilang kaligtasan. Kapatid kaibigan, para higit nating maunawaan ay ating tunghayan ang mga sumusunod na talata. Sa Efesyo chapter 1 verse 13 ay ganito rin naman ang sinabi, na sa kanya kayo'y na may pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisisampalataya at kayo'y tinatakan ng banal na espiritong ipinangako. So, sa pamamagitan po ng pagsampalataya, para magkaselyo ang isang tao, para matatakan ng selyo, ay kailangan po siyang manampalataya. Ayun po ang sabi, sa pagkarinig ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So, depende na lang po sa tao kung tatanggapin niya ang ino-offer ng Diyos na kaligtasan. Doon po nakadepende yung kung i-refuse po niya o tatanggapin po niya. Kasabay po ng kanyang pagtanggap ay kasabay ng pagkakaroon ng tatak ng banal na Espiritu. Kung i-refuse naman po niya ang offer na kaligtasan ng Diyos, ay hindi po siya matatatakan at mabibigyan ng selyo ng banal na Espiritu, kasi po ito'y nakabase sa pananampalataya ng tao sa Panginoong Hesukristo, nakasabay ng pagkakaloob ng tatak mula sa banal na Espiritu, na siya nagtatatak naman sa atin at nagbibigay patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. So, yun po yung katibayan na tayo ay pagmamay-ari na ng Diyos sa pamamagitan niya po ng tatak ng banal na Espiritu. Kapatid kaibigan, kung ang Diyos ay nag-o-offer ng kaligtasan para maselyuhan ng tao na tatanggap kay Kristo, ang halimaw naman ay mag-i-impose na matatakan ng marka ang mga tao sa kanang kamay
sa noo sa lahat ng klase ng tao. At ito'y persahang ipatutupad sa lahat. Basahin natin kung ano ang sinasabi sa Revelation chapter 13, verse 16. It also enforce all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads. At ito'y ipapatupad ng mga bulaan propeta na kasama ng halimaw, at ito ay iiral pagkatapos ng rapture sa panahon na tinatawag na The Great Tribulation. Kapatid kaibigan, alam mo ba, when the mark of the beast has been received, it represents complete separation from God. Opo kapatid, yun po ang totoo, na minsan tanggapin ng tao ang tatak ng halimaw ay ito ang pasimula, nagre-represente ng pagkawalay niya sa Diyos. The authority and power shall be ruled by the beast to the entire world. Siya na po ang mamamahala sa buong sanglibutan. Kapatid kaibigan, iyan ang dalawang uri ng kaparaanan pwedeng tanggapin o hindi tanggapin ng tao: ang marka ng halimaw at ang selyo ng banal na espiritu. Nakadepende po yan sa tao, sa magiging desisyon niya, kung i-refuse ba niya ang kaligtasang ino-offer ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, o i-accept niya ba ang marka ng halimaw na persang ipatutupad. So nakadepende po yan sa tao. Kaya doon po sa katanungang sa panong paraan ba matatatakan o maseselyuhan, nakadepende po sa tao. Kung i-refuse, kung tatanggapin, nasa sa tao po yun. Kapatid kaibigan, sa ating pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pangatlong katanungan. May posibilidad ba na hindi lahat ng tao ay matatakan o maselyuhan? Yan po yung pangatlong katanungan na ating tatalakayin at sasagutin sa gabing ito. Ang sagot kapatid ay oo, may possibility na hindi lahat ng tao ay maseselyuhan at hindi din lahat ng tao ay matatatakan. Hindi lahat ng tao ay matatakan, maseselyuhan. Oo mga kapatid, may posibilidad na hindi lahat ay maselyuhan, hindi lahat ay matatatakan. Bakit? Narito ang mga kadahilanan. Kung ang isang individual ay i-refuse ang kaligtasan na ino-offer ni Kristo, malamang sa malamang, hindi siya maseselyuhan, dahil ang sineselyuhan lang ay ang mga taong tumanggap at nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Matapos niyang tumanggap, doon nagsisimula ang pagkakaroon ng selyo ng banal na espiritu. Kapatid kaibigan, may posibilidad din na hindi matatakan ng marka ng halimaw ang isang individual kung i-reject niya ito at kung titindigan niya ang kanyang pananalig at hindi niya ikakaila ang pananampalataya niya sa Diyos, sukdulan ng maging sani ng kanyang kamatayang pisikal, kapalit ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa sa kaparusahan sa impyerno. Kapatid kaibigan, iyan ang kasagutan sa katanungan na may posibilidad ba na hindi maselyuhan
at hindi matatakan, ang sagot po ay oo. Darako na tayo sa pang-apat at panghuling katanungan. Pang-apat na katanungan, pwede bang huwag tanggapin ang mga nasabing tatak o selyo? At kung pwedeng tanggihan, mayroon bang consequence ito? Oo kapatid, may consequence nga ang pagtanggi. Ang mga sumusunod na consequence ay ito. Ang pagtanggi sa kaligtasan na ino-offer ng Diyos sa tao para maselyuhan sila ng banal na espiritu na para din naman sa kabutihan nila, ang siyang magdadala sa kanila sa tungo sa kapahamakan ng kanilang kaluluwa, patungo sa kawalang hanggang kaparusahan. Kapag tinanggihan nila ang ino-offer ng kaligtasan, ino-offer ng Diyos sa tao, pagkawalay nila sa Diyos magpakailanman, at yan ay sinusuportahan ng mga talata sa Biblia. Tunghayan po natin ang 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord, from the glory of His might. So, yan po ang nagpapatibay na ang tao'y tumanggi sa Panginoon, ang sasapitin po'y kaparusahan. Ang sabi nga po, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ, and they will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. Pagkawalay daw po sa presensya ng Diyos, yan po ang magiging consequence ng taong tatanggi sa kaligtasang ino-offer ng Panginoon sa kanila, ang tumanggap ng kaparusahan at pagkawalay sa Diyos magpakailanman. Doon pa po sa John chapter 12 verse 48 ay nagsasabi pa rin ng ganito, there is a judge for one who reject me and does not accept my word. The very words have spoken will condemn at the last day. Yan ang consequence sa pagtanggi ng tao sa kaligtasang ino-offer ng Diyos. Ang maparusahan at mawalay sa piling ng Diyos magpakailanman. So may consequence po kapatid. Kaibigan, ayon po sa ating binasang batayan, ang pagtanggi sa ino-offer na kaligtasan ng Diyos sa tao ay may katapat na kaparusahan pagdating ng araw. Yun po ang sabi, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Yan po ay mababasa sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 89. Kapatid kaibigan, dalawa naman ang posibleng maging consequence na mararanasan ng tao magre-reject na tanggapin ang marka ng halimaw. Kung ang pag-reject po sa kaligtasang ino-offer ng Diyos ay tatanggap ng kaparusahan at pangwalang hanggang pagkawalay sa Diyos, ang magiging consequence naman po ng pag-reject sa marka ng halimaw ay dalawa ang posibleng maging consequence nito na mararanasan ng taong magre-reject na tanggapin yung marka ng halimaw. Una, ang kapahamakan ng kanyang katawang lupa. Posible pang maging sanhi ng kanilang kamatayang pisikal. Pangalawa,
ang maranasang mabuhay at maghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Dalawa po ang isang mabuting consequence, isang masamang consequence. Yung pong masama na pagtanggi ay daranas po talaga sila ng matinding kahirapan. Na posibleng maging dahilan pa at sanhi ng kanilang kamatayan. Yung pangalawa naman po, yung pagtanggi nila sa marka ng halimaw ay magkakaroon naman na maranasang mabuhay at maghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At iyan po ay sinusuportahan ng mga talata sa Biblia na ating mababasa maya-maya lamang. Refusing the mark will result in ability to buy or to sell, potential leading to serve financial ruin, social isolation, and persecution. Those who refuse the mark will be executed, while others will be live as outcasts and fugitives. Yun po yung magiging consequence ng isang tao na naiwan sa rapture, na tatanggi sa tatak na i-impose ng halimaw. Ang sabi po ay hindi siya makabibili, hindi makapagbebenta, mahihirapan ang pangunahing financial niya, sa social isolation, mahiwalay sa mga social isolation, magkakaroon ng persecution. Those who refuse the mark will be executed, while others will be live outcast and fugitive. Mawawalay po at magiging pugante o magtatago, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. So, yun po, hindi nga po makabibili, hindi makapagbebenta. Napakahirap po siguro sa panahon iyon na umiiral na ang tatakan na i-impose ng halimaw. So, yun po yung dalawang posibleng maranasan ng isang tao. Magre-reject sa halimaw, ang kahirapan at kaparusahan daranasin ng kanyang pisikal na katawan, na sa isang banda naman, kung siya ay tumanggi sa tatak ng halimaw, ay ang magiging kapalit naman ito ay ang pagkabuhay kapiling ng Diyos sa loob ng 1,000 taon. Refusing to accept the mark of the beast, and which not worship the beast, neither his image, neither had received his mark upon forehead or in the hands, they live and reign. O, ano pong sabi? Their hands, they live and reign with Christ 1,000 years. Yun naman po ang maranasan sa isang banda ng isang tao na magre-reject sa marka ng halimaw. Ayun po ang sabi, refusing to accept the mark of the beast, and which had not worship, hindi siya sumamba sa halimaw, neither sa kanyang imahe, neither na hindi tumanggap ng tatak sa kanyang noo o sa kanyang kanang kamay. Ang sabi po, they live and reign with Christ 1,000 years. Makakasama po sila, mabubuhay sila at maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yun po yung sabi. Ang hindi pagtanggap ng marka ng halimaw at hindi pagsamba sa kanya ay maging sa kanyang imahe, at hindi pagtanggap ng marka sa kanilang noo, sa kanilang kamay, sila'y mabubuhay, maghahari kasama na Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yan po ang sabi. And I saw the throne, and they sat upon them judges
was given unto them, and I saw the soul of them that were beheaded for the witness of Jesus, for the word of God, and which had no worship the beast, neither his image, neither had received his mark upon their forehead, in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. Yan po ay mababasa at natala sa Revelation chapter 20 verse 4. At nakita ko ng mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. Ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kaniyang noo at sa kanilang kanang kamay, sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So yun naman po ang magiging kapalit ng pagtanggi sa pag-reject doon po sa tatak ng halimaw. Ang mga taong magre-reject sa tatak ng halimaw sa mga panahong iyon ay nangyayari na, sila ay mabubuhay at makakapiling ni Kristo, maghahari sa loob ng 1,000 taon. Kapatid, kaibigan, bago ako magtapos sa pagtalakay ng paksang ito, sa gabing ito ay nais ko lang bigyang diin ang ilang mahalagang bagay na ating napag-aralan sa gabing ito. Kasabay nito ang ilang mga katanungan. Ating napag-alaman ang kaibahan ng dalawa. Ang selyo ay kusang loob na maibibigay sa mga taong sumasampalataya kay Kristo. Samantalang ang marka naman ay persahang ipatutupad o ibibigay sa lahat ng uri ng tao. Yun po yung pagkakaiba. Yung isa ay kusang loob, yung isa ay sapilitan. Atin din napag-alaman ang pagkakaibang dulot ng dalawa sa buhay ng mga tao. Ang selyo ay nagdudulot ng pagiging pagmamay-ari ka na ng Diyos, samantalang ang marka naman ay nagsisilbing ng katunayan na ang tao ay pagmamay-ari na ng devil at kasamang ibubulid sa dagat-dagatang apoy pagdating ng paghukom. Ano po ang sabi sa Revelation chapter 20 verse 10? And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, na sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Yun po ang kasasapitan ng mga sumunod sa halimaw kasama ng halimaw. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out those things which were written in the book according to their works. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliit, nangatayo sa harap ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang iba pang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. And whosoever was not found written in the book of life was cast
into the lake of fire. At kung ang sino man ay hindi na sumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagatang apoy. Yan po ang kasasapitan ng mga taong nag-reject, hindi nasumpungan ang pangalan sa aklat ng buhay sapagkat hindi kinilala si Kristo, hindi tinanggap si Kristo, at dahil nga po hindi nasumpungan ang pangalan sa aklat ng buhay, sila po'y ano ang sabi, whosoever was not found written in the book of life was cut into the lake. Itatapon daw po sa naglalawang apoy. Kapatid, kaibigan, mayroon lang dalawang pwedeng pagpilian ang tao. Ang selyo na galing sa Diyos o ang tatak ng halimaw. Kapatid, kaibigan, ang selyo na galing sa Diyos ay pwede mong matanggap sa mga panahong ito. Once na tumanggap ka at nanampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng taos-pusong pagsisisi at pagtanggap sa Kanya bilang sa taos-pusong pagsisisi sa mga kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos kasabay ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon ng iyong buhay. Kapatid, kaibigan, huwag mo nang antayin na dumating pa ang panahon ng tatakan at kung saan ay napakahirap sa mga panahong iyon ayon sa sinasabi ng Biblia. Kaya kapatid, may panahon pa, pag-isipan mo ang mga bagay na ito bago pa mahuli ang lahat. Salamat kapatid, kaibigan, sa maikling oras ng pagsama sa akin sa pagtalakay sa paksang sa paksang may kinalaman sa tatak at selyo. Pagpalain, ingatan tayo ng Panginoon sa gabing ito sa ating pansamantalang pagtulog at pamamahinga upang bigyang daan sa pahingahan ang pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Sa kalooban ng Panginoon, sa susunod na linggo ay mag-a-upload muli ako ng panibagong topic. Pagpalain, ingatan tayo ng Panginoon. Amen.